Photography. Construction. Nitong Toy Screen. Architects. Dream. Reality. Clark International Airport. Nakalagpas na kami sa immigration, guys. Boarding na kami. See you sa Hong Kong International Airport. Bye-bye. And we are here. Welcome back, mga ka-travel buddies. We are going to cruise at Royal Caribbean Spectrum of the Seas. Hong Kong International Airport. And after 1 hour and 30 minutes to travel via Clark Airport up to Hong Kong International Airport, dumiretso na kami dito sa Marriott Hotel. It's so cold. So cold. Panoorin mo yung vlog niya. Yeah, nandito kami ngayon sa Saan? Marriott. Marriott Hotel. So, San Ildefonso sa Bulacan. departure na kami dito sa Marriott Hotel dito sa Hong Kong. On the way na kami ngayon sa cruise. With our travel buddy. Tara, gawin ka muna. Against the law. Hong Kong Cruise Terminal. Okay, so nandito na kami ngayon sa Hong Kong Cruise Terminal. So, from Marriott Hotel, siguro nasa 40 minutes na travel via taxi. And so makikita nyo dito, naglalagay ng tag para sa aming mga luggage dahil iakyat na to sa cruise. And ito yung medyo napaka-tagal na part. So, boarding na tayo sa cruise. Hey, boss! Boss! Where are you from? Philippines. No. She's AB. AB normal. Galing akong Dulas. Dulas Street? Yeah, Oh, I know that. Mabatang. Mabatang, okay. So, sa airport, meron tayong mga checking. Dito sa cruise, sobrang daming checking. Siguro nasa 3 or 4 na pila yung dinaanan natin, no? So, after immigration, ito na yung last part na gagawin natin. So, naglalagay na sila ng sticker dito sa mga passport natin. And then, final checking ulit. Tapos dito, magbo-boarding na tayo sa ating cruise. Okay, nakatawid na kami. Mag-check-in na kami. Cardo! Oh my God, nandito na kami. So, itong sasakyan namin. Ayan ang sasakyan namin, guys. We're going to the ship. Yeah, we're going to the ship. To ship. And ito na yung dock connecting sa cruise. Ito yung mga napapanood ko lang sa YouTube. Pero ngayon, dinaanan na namin siya. So napakasarap sa feeling na naging reality na yung pinapanood lang namin sa YouTube. And sa wakas, nakapasok na po kami dito sa Royal Esplanade. Ito yung deck 3 ng cruise ship. And diretso na kami sa aming room. So yung room namin is balcony. Pagpasok merong queen size bed. Then yung sofa is convertible into queen size bed din. So yan ang palibot ng buong kwarto. And since balcony nga, meron tayong view from the sea. So after maglagay ng aming mga baggage, diretso kami dito sa cafe at 270. So this time is around 3:30 PM na. And hindi pa kami kumakain ng lunch.
So sa cruise ship, ito pa lang yung bukas. So dito kami kumain. Grabe yung sobrang gutom namin, guys. Pero sulit naman dahil sobrang sarap ng mga pagkain dito. Kumain kami ng mga salad. Meron din mga chicken, dessert, and iba't ibang klaseng drinks. So after namin kumain, bumalik muna ulit kami sa aming room para magpababa ng kinain. And ito na yung view from our room, balcony. So from 5 days travel, ito yung view namin sa aming room. Japan. We're cruising now. Ay, mas out sa inyo mga mas out. And after naming magpahinga, galing kumain, gala na muna ulit kami dito sa swimming pool. Ito yung pinakamagandang view dito sa cruise. And dito din magandang mag-picture taking. Background natin yung swimming pool. And halos tanaw natin yung buong deck 14 dito. Lalagala lang tayo dito, guys. Ito yung day 1 natin dito sa Spectrum of the Sea. Let's go! Anong deck to? Deck 14? 14. Ito ngayon kami sa deck 14. Dito yung swimming pool. Outdoor swimming pool sa deck 14. Ayan. So, ikot lang kami. Yan, so nandito kami ngayon. May drone. Come on. May bangal niya. Bawal. Saan yan? Dito kami sa deck 14. Buko. Taklenda po. Pamasok na kami. Malamig ko. Sorrentos. So, nagbabalik na kami ngayon dito sa Windjammer. Kaso, close sila. Tinignan lang muna namin kung meron kaming makakain dito, no? Kasi maaga pa. So, dahil close pa, ito lang kami sa katabi niya, sa pizza. So, buffet din to, tong pizza, pati yung sa Windjammer. And tong pizza, up to, I think, hanggang 11 PM, siya open. So, kung gusto mo ng mga midnight snack na free, punta ka lang dito. And so, magayari naming nagpizza, sakto, nagbukas na tong Windjammer. So, nagtingin-tingin lang din naman kami dahil babalik kami rito ng dinner. So, dito sa Windjammer, free din to. So, either ito yung laging pinupuntahan ng mga nasa cruise. Kasi lahat ng kusinan dito na. May American, may Asian, and buffet na lahat ito. So, nakakatuwa din dito kasi yung mga crew, mga Pinoy. So, pakiramdam mo na sa Pilipinas ka lang din kapag na-encounter mo sila rito. Bali, tumigim lang kami dito ng mga konting beef, tsaka pork. And after nito, bumalik na rin kami sa aming cabin. Okay, so nagbabalik kami ngayon dito sa deck 14. Dapat dito tayo sa Skybar. Skybar. And experience lang din namin ulit tong pool area ng gabi. And hindi namin makayanan yung lamig dahil I think nasa 5 degrees na yata nito. Dahil sobrang lamig dito. Papasok na kami. Around 8 degrees na. So, papasok na kami. Yun, dahil dinner time na ng aming day 1 dito sa cruise. Nagbabalik na kami ulit dito sa Windjammer para tikman na yung mga
cuisine nila. Dito mo overwhelm ka talaga kasi napakadaming pagpipilian. So, paunti-unti lang din dahil meron pa naman talaga kaming 5 days para ma-experience lahat ng bagay dito sa cruise. And sasagarin namin lahat ng mga pagkain dito. Try natin ipakita yung every section ng mga food area nila. Kasi nakaseparate sila para madali silang ikutan. Halimbawa dito is fruit section. So nakakatuwa dito yung mga ibang kabayan natin na Pinoy na nag-a-assist sa mga pagkain. Natatanungan natin sila kung ano yung masarap tikman dito. And nagsasuggest sila ng mga cuisine na must try talaga. Alright, dahil tapos na kaming mag-dinner, pinuntahan naman namin itong show. So, i-check nyo lang to doon sa Royal Caribbean app, yung mga activities. Nakalagay din yung mga bawat time and schedule para masulit nyo yung buong cruise vacation nyo. So, bali dito pinanood namin yung Silk Road. Hindi ko alam kung yun yung pangalan ng grupo nila or yun yung pangalan ng show nila. Pero grabe, sobrang ganda nitong show na to. Talagang international level yung performance nila. Plus, yung katabi pa namin dito nung nanonood kami, yung nagko-control ng mga sound system is Pinoy. So, nakakatuwa din talaga. I think inabot din ng isang oras to or 1.5 hour itong play nila. So after nito, meron pa kaming pinuntahang isang event. Welcome dance party yata to. So natuwa naman kami dahil parang mga nagsusumba lang yun dito sa loob. So nakisayaw-sayaw kami saglit. Then, kuya na. Okay, so ito na yung ating day 2 sa ating Royal Caribbean Cruise Vacation. So sa ating day 2, cruising pa rin tayo nito. Magku-cruise muna tayo. So gagalaan muna natin yung buong cruise ship ng araw na ito. So first stop namin sa deck 15 na ito. Nandito yung rock climbing, yung flow rider na gustong subukin ng asawa ko. Kaso parang ayaw kaming pasubukin ng sobrang lakas ng hangin. Tinatangin na yung buhok ko. So nag-video na lang kami rito. At grabe, sobrang lamig na dito guys. Pero yung asawa ko, outfit check pa din. So hindi rin kami tumagal dito dahil sobrang lamig na. So balik kami sa Windjammer para kumain ng merienda. I think late na lunch na to. So after nito, lakad-lakad ulit kami dito sa may Esplanade. So dito sa Esplanade, nandito yung mga iba't ibang klase na shops. May mga bilihan ng mga relo, mga bags, mga perfume. So nandito lahat yan. So lahat ng mga branded item nandito yan. And dito na rin kami naningin ng mga souvenirs na iuwi namin for this cruise. So dito sa time na to, meron silang tinatawag na bazaar yata to. On sale lahat ng items dito sa gitna. Then meron silang mga model na umiikot para ipakita yung mga binebenta nilang mga products. So this time nadaan kami dito sa Cafe 270 pero close pa rin siya. Nag-o-open to around 4 PM. And nag-try lang kaming kumuha ng tubig dito pero wala. And next destination namin finally 7 PM na. Dito na kami sa may bump car. So nakausap namin yung nagmamanage dito na Pinoy. At sabi niya sa amin agahan namin dahil mahaba ang pila. So tama nga kami. Before 6:30 nandito na kami. And nandun kami sa may pinakaunahan. So after bump car, diretso na kami dito sa dining hall. So dito sa second day, ito yung first night namin dito sa dining hall. So dapat dito
at least naka-formal attire ka. And dapat sinulit talaga namin tong dining area dahil napakasarap ng pagkain dito. Hey, we're arriving at Okinawa, Japan. Let's go, Mr. Longbam. And nandito na kami sa Okinawa, Japan. This is our day 3. So, after namin nag-cruise ng isang araw, dumating na kami dito sa Okinawa, Japan. And ang aming destination is dito sa Don Quixote, sa Nara, Okinawa, Japan. So dahil ang habol namin is mag-shopping, and ang Don Quixote ang pinakamalapit sa port, dito na kami nagpunta. So napansin namin halos yung mga kasama naming nasa cruise dito din pumunta at namasyal sa Don Quixote. Dito kami ngayon sa Don Quixote. Dito kami sa Don Quixote, Okinawa. Hanap-hanap kami dito. Nakakita yung ating travel buddy na si Jerwin ng mga Nintendo Switch. Kaso mahal daw, sabi niya. So okay din yung experience namin dito sa Don Quixote. Halos marami kaming napamilya rito. Nasulit namin yung buong lugar. So next time, pagbalik namin ng Japan, hanap ulit kami ng mga thrift shop like this. So after namin na mag-shopping, ito naman yung next destination. Kakain kami ng Ichiran Ramen. Alam ko. And nandito na kami sa loob. So time check is around 4:30 PM na. And kailangan namin makabalik ng cruise ship before 9 PM. So mga 8 siguro dapat nandun na kami. And tinanong muna namin dito kung ilang oras ba yung hihintayin namin. Dahil mahaba yung pila. So dapat magbaback out na kami dito dahil 40 minutes daw. Pero thank God at di kami nag-back out. And nandito na kami sa loob. So again, ito yung mga napapanood natin sa vlog. So bucket list unlock na naman tayo dito guys. And waiting tayo sa pag-serve ng ating Ichiran Ramen. So napakabilis lang din nung paghihintay dito. Hindi rin naman kami ganun na inip. And ito na yung ating Ichiran Ramen. So sa kanilang ramen may mga nakahiwalay na seaweed, nakahiwalay yung kanilang karne, nakahiwalay din yung kanilang egg. So ikaw na yung bahalang maglagay ng mga yon sa ramen mo. So bago kumain, syempre videohan muna natin yung picturean. So kakain ako ng Ichiran ramen. Egg. Meron tayo nito pork, then seaweed, Ichiran ramen, then chopstick. Oh, grabe, sarap. Bigyan si Sir dahil masarap talaga. So yun, sarap. Amazing. Ichiran.
Isa to sa goal unlock natin. Nakakain dito. Lagi. So ayun, tapos na tayong kumain ng ramen. Dito na ngayon tayo sa may Don Quixote. Lagpas na pala to ng Don Quixote. Pero dito binibili yung mga karamihan ng mga souvenirs. So naglakad lang kami rito. Then picture taking syempre. Kailangan natin ng picture taking. And habang nagpi-picture taking tayo dito, naghanap din tayo ng dessert. And syempre naghahanap tayo ng wifi. Dahil kukontakin natin yung ating mga kasama dahil malapit na tayong bumalik. Okay. Walking at the street of Okinawa at Naha. And looking pa rin tayo ng ating dessert. Naghanap tayo dito ng masarap na ice cream. Or kahit anong dessert na makita natin. And sa ating paglalakad dito, meron pa tayong isang hinahanap, yung 7-Eleven ng Japan. Dahil maganda daw. Okay. So yan. Dito na tayo, 7-Eleven. Sa 7-Eleven dito maraming klase ng dessert. And saglit lang tayo dito. Dahil nakahanap na tayo ng ating dessert. So ito yung Blue Seal ice cream. So yung Blue Seal ice cream ng Okinawa is siya yung sikat na ice cream dito. So hindi natin papalagpasin yung opportunity. Tara, tikman natin. Okay, and then it's time to go back to the ship. It's around 8 PM na. So at least 1 hour before 9 nandito na kami. Para makapagpahinga pa at makapaggala pa sa loob ng cruise ship. Dahil may papanoorin na naman kami. At ito yun. So ito yung duo from Britain's Got Talent nga ba? I don't think so. Pero ang galing nila in fairness. Sakto to pampawi ng pagod ng mga turista na napagod kakagala sa Okinawa. Kasi may halong comedy din yung act nila. After this, pahinga na dahil cruising na naman tayo sa ating day 4. And sa ating day 4, dito natin na-experience yung solarium. Solarium is meron siyang indoor pool and indoor jacuzzi. Dahil arriving na tayo sa Shanghai at sobrang lamig, nag-jacuzzi tayo. So, grabe. Isa to sa napakagandang experience din nung na-experience natin yung jacuzzi dito sa barko. Itong asawa ko nagpa-video. Emote daw kunwari. Dito sa solarium meron din siyang outdoor deck na pwede kang mag-picture taking. So itatry din natin yun. Kahit sobrang lamig na sa labas. I think nasa -2 na yung temperature dito. Pero kami, wala kaming jacket. At dahil malamig, tara mag-jacuzzi na muna tayo guys. Sa jacuzzi, ang pinakamatagal dito is 15 minutes per person. So after nito, ayan, last show tayo sa ating cruise experience. Bali, ito na yung last show na mapapanood natin sa ating day 4. And pambata itong show, kaya medyo hindi na natin siya tinapos. Then
dinner. So last dinner na natin to sa main dining area dahil ayan na, nasa Shanghai na tayo and this is our day 5. So this is 6 a.m. in the morning dito sa Shanghai Cruise Terminal. And konting video muna. And ang ating last breakfast dito sa Windjammer. So medyo nakakalungkot, no, pero ito na yung ating day 5. So preparing tayo dito sa Shanghai Cruise Terminal. Then bound na tayo sa ating destination. And yung pupuntahan natin is yung the Shanghai Bund. So andito na tayo sa Shanghai Bund. From Shanghai Cruise Terminal to Shanghai Bund, almost 35 minutes. So kailangan natin sulitin to dahil yung ating flight is around 4 p.m. So mga 1 p.m. kailangan nasa airport na tayo. And dito picture then video dahil napakalamig. Negative 4 degrees na to. Yan, so yan, waiting tayo ng ating mga kasama. Dahil tatlong taxi yung sinakyan natin. So sulit naman yung ating napiling destination dahil isa to sa tourist spot dito sa Shanghai. And ito yung pinakamalapit sa airport and sa cruise terminal. So ito na talaga yung ating destination. And 11 p.m. po tayo nandito sa Shanghai Bund. So meron na lang tayong 1 hour para makapag-videos and makapag-picture taking. Ay, dito na kami sa Shanghai Bund. So dapat mga 12 p.m. ang nakasakay na tayo. Yung Shanghai Bund isang napakahabang tourist spot nito. So dahil hindi naman namin siya malilibot ng buo, doon lang tayo sa portion na mapupuntahan natin. Pero napakasulit talaga ng lugar na to. Napakaganda, guys. Parang Europe vibes kasi ang gaganda ng mga buildings. So Shanghai Bund is katabi siya ng river. So doon sa part na yon, doon nagpi-picture taking. Background yung mga nagtataas ng buildings na yan. Tara. So dahil hinihintay pa rin namin yung mga kasama namin na dumating galing sa taxi, ayan, nagpicture na kami dito sa bund. So yan yung kabuuan ng bund, paikot siya. Okay na sa amin na nakapag-picture kami dito kahit di namin siya nalibot ng buo dahil mahaba ito. And then after naming matapos yung picture taking, to biyahe na kami sa airport. So dito kami pupunta sa Pudong International Airport. Sobrang laki ng Pudong International Airport. So kailangan naming mag-tren papunta doon sa mismong runway ng eroplano dahil nasa city yung mismong airport. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng airport. Kailangan mong mag-tren papunta doon sa runway. So boarding na kami, guys. And
Thank you for watching. Bye-bye. Pero yung pinakita. Kikis niya pa daw ako ulit. Kikis niya pa ako. Isa pa. Very good.